Wala lang ako tiwala sa kanya kaya mag-iingat ka sana. Eunice, tara na. Kunot noong tawag sa kanya ni Pogi. Nakita kasi nitong kinakausap siya ni Miguel. Salamat sa concern mo, Miguel, pero kilala ko si Pogi. Hindi siya katulad ng iniisip mo. Pagtatanggol niya kay Pogi, nawala tuloy ang konting feelings niya kay Miguel dahil may ganito palang ugali ang binata. Mapanghusga sa kapwa. Nauna na siyang maglakad papalapit sa bangka. Inalalayan pa siya ni Pogi. Nalingat lang ako nagkapag-usap na sa'yo yung chonggo na yun. Hindi niya alam kung matatawa ba siya dahil nakasimangot sa Pogi habang nakatingin nito sa kanya. Nagsasalas ka ba? Natatawang tanong niya kay Pogi ngunit hindi na lang ito sumagot. Inalalayan lang siya nitong makaupo sa bangka. Ano bang nagustuhan mo dun? Mukhang matanda na. Nakasimangot pa rin sabi ni Pogi habang magkatabi silang nakaupo sa bangka. Hindi sila naririnig ng pinsan niya at ni Miguel dahil ibinubulong lang sa kanya ni Pogi ang mga sinasabi nito. Malakas din ang tunog ng motor ng bangka kaya hindi sila naririnig ng mga ito. Wala, hindi ko na yan gusto. Really? Napapataas pa ang kilay nitong tanong sa kanya. Oo nga, ayoko na sa kanya kasi nakakilala ka na ng mas Pogi. Napahawak pa sa sariling baba nito si Pogi na para bang gwapong-gwapo sa sarili. Kaya naman natawa silang pareho. Yun ang isa sa mga nagustuhan niya kay Pogi. Madali nilang napapatawa ang isa't isa. Ang lakas ng hangin, no? Grabe, may bagyo ba? Biro niya dahil feel na feel nito ang kagwapuhan nito. Well, totoo naman. Lalo itong napangisi at inakbayan siya. Hindi niya sinita ang kamay nitong nakaakbay sa kanya habang umaandar na ang sinasakyan nilang bangka. Pakiramdam ni Eunice ay super close na talaga sila ni Pogi. Masaya siya dahil nais siya nitong isama sa Maynila. Malulungkot kasi siya nang gusto kung may iwanan siya sa bahay niya. Simpleng t-shirt lang ang suot niya na tinernuhan niya ng mahabang parda na lagpas sa kanyang tuhod. Samantalang suot naman ni Pogi ang damit ng tatay niya. Isang simpleng white t-shirt at maong shorts. Mukha pa rin itong mayaman kahit pamumurahin lang ang suot nitong damit. Ano ka mo? Ito yung doktor na tinutukoy sa balita? Exaggerated na pagkakatanong ng kanyang tiyuhin na sabihin nila rito ang tungkol sa nangyari kay Pogi. Kasalukuyan silang nasa loob ng bahay ng kanyang tiyuhin. Kararating lamang nila doon at ipinaliwanag agad ng kanyang pinsan ang tungkol sa nangyari kay Pogi sa tiyuhin niya. Oo, tay. Sigurado na ako, tay. Tingnan mo to, oh. Ipinakita ng kanyang pinsan ang screen ng cellphone nito sa kanyang tiyuhin. Kaya pala kanina pa busy ang kuya niya sa cellphone nito dahil hinahanap agad nito sa social media ang balita tungkol sa nalunod na doktor. Ngayon pa lang kasi nagkaroon ng internet connection ang cellphone ng kanyang pinsan nang makarating sila sa bahay ng mga ito. Nagsuot naman ng malaking salamin ang tiyuhin niya bago tiningnan ang ipinapakita ni Ivan sa screen ng cellphone nito dahil matanda na ito at may kalabuan na ang mga mata. Samantalang tahimik lamang silang dalawa ni Pogi na nakatingin sa mga ito habang magkatabing nakaupo sila sa kulay pula at medyo luma ng sofa. Nandoon pa rin si Miguel at parang ayaw pa nitong iwanan siya kay Pogi. Patingin rin kami, kuya. Sabi niya sa kanyang pinsan nang matapos nitong ipakita ang cellphone nito sa tiyuhin niya. Nais din niyang makita kung si Pogi nga ba ang sinasabi ng mga ito. Nagpalipat-lipat ng tingin ang matanda sa cellphone ni Ivan at kay Pogi. Mga 3 beses itong napatingin sa cellphone at napatitig sa mukha ni Pogi. Unti-unting nalaki ang mga mata ng kanyang tiyuhin nang makumpirma na si Pogi nga ang lalaking nasa balita. Aro, Diyos ko, siya nga ito. Bulalas ng kanyang tiyuhin na ikinagulat nila. Nagulat sila dahil biglang napalakas ang boss nito. Napakatahimik pa naman nilang lahat sa mga oras na iyon. Napahawak pa nga sa dibdib nito si Pogi dahil nagulat din ito sa reaksyon ng matanda. Muntik pang tumalsik ang postiso ng tiyuhin niya dahil sa lakas ng boss nito. Dito naman, nakakagulat naman ho kayo. Napahawak rin siya sa dibdib niya dahil sa pagkakagulat. Kung ang pinsan niya ay parang nakalunok ng mikropono, ang tiyuhin naman niya ay parang may sariling speaker sa lalamunan nito. Dumagundong ba naman ang boss dito sa buong bahay? Itinikom naman ni Pogi ang bibig nito upang pigilan ang pagsilay ng ngiti sa mga labi nito. Naaliw yata ito sa pagkakapareho ng ugali nila ng kanyang pinsan at tiyuhin. Ngunit nahihiya naman itong umiti o tumawa dahil baka ma-offend ang tiyuhin niya. Pasensya na, tingnan mo kasi ito.
Siya nga ang nawawalan, doktor. Nagmamadali pa ang tiyuhin niya na ipakita sa kanila ang nakita nito sa cellphone ng kanyang pinsan. Sabay nilang tiningnan ni Pogi ang screen ng cellphone. Isang gwapong lalaki ang nasa litratong iyon. Walang iba kundi ang katabi niya. Nalaki ang kanyang mga mata nang makita niya ang litrato ni Pogi. Ito nga ang lalaking nalunod na pinaghahanap na ng pamilya nito. Ikaw nga to? Tinakpan niya ang kanyang bibig dahil napalakas din ang kanyang boses. Tumaas ng konti ang sulok ng mga labi ni Pogi dahil sa naging reaksyon niya. Bahagya pa nitong pinisil ang sariling tenga dahil nabingi yata ito sa lakas ng boses niya. Dr. Stanley Scott? Yun palang pangalan mo? Tiningnan niya ito. Ang akala niya nakatingin rin ito sa cellphone ngunit sa kanyang mukha ito nakatingin. Ang lapit naman kasi ng kanilang mga mukha sa isa't isa. Maybe? Saglit silang nagkatinginan nito. Hindi niya mawari kung bakit siya tinitingnan ng ganoon ni Pogi pero nakakataranta ang paraan ng pagtingin nito sa kanya. Sa sobrang lagkit nitong tumingin. Nag-iwas siya ng tingin dahil baka mahalata pa ng tiyuhin niya ang malagkit na pagtititigan nilang dalawa ni Pogi. Anong maybe? Tingnan mo nga oh, ikaw to. Hindi natin makukumpirma hanggat hindi ako nakikita ng pamilya niyan. Baka kamukha ko lang kasi yan. Napanguso siya dahil imposible namang 100% magkamukha ang mga ito. Anong kamukha? Ikaw na ikaw to eh. Pati yung itim nyo oh, pareho oh. Pati yung biloy sa pisngin nyo, magkasilalim mo. Kaso, yayamanin ka pa dito kumpara ngayon. Nakasuot kasi ng lab gown ng litrato nito sa artikulong iyon. Ay teka. Pinindot niya ang litrato nito. Nanlaki tuloy ulit ang kanyang mga mata nang makita niya kung gaano karami ang reactions ng post na iyon. Uy, sikat na sikat ka yata ah. Tingnan mo, 12 million said reactions? Grabe, ang dami palang nagluluksa dahil sa pagkawala mo. Hindi makapaniwalang bulalas niya. Nagkibit balikat lang sa Stanley habang tinitingnan nito ang ginagawa niyang pag-zoom in at zoom out sa litrato nito. Sikat siya talaga insan. Yan nga ang bukang bibig ng mga tao rito eh. Sayang daw at namatay ng maaga. Napalunok siya. Hindi niya akalain na ganoon kasikat na tao si Pogi. Ang lalaking inaalagaan at minahal. Pinatira niya sa kanyang munting bahay ay isa palang kilala at sikat na doktor sa buong Pilipinas. Ang mabuti pa'y tumawag tayo ng mga pulis para matulungan tayo. Huwag na tay. Mag-post na lang ako sa Facebook page ko ng litrato kasama natin si Doc Stanley. Paniguradong sisikat ako. Kumikislap-kislap pa ang mga mata ng pinsan niya. Isang batok naman ang inabot nito mula sa tiyuhin niya. Bopals, hindi ka talaga nag-iisip. Gusto mo bang dumugin tayo ng mga tao dito? Alam mo namang may pabuyang 10 milyon na sino mang makakakita sa doktor na iyan. 10 milyon? Kunot noong tanong ni Eunice. Oo, insan. Hindi mo ba nabasa? Naku, milyonarya ka na. Hatian mo kami ni tatay ha? Muli niyang tiningnan ang post tungkol kay Stanley at binasa iyon ng malakas upang marinig nilang lahat. Ang sino mang makakakita sa doktor ay magkakaroon ng 10 milyong pisong pabuya mula sa pamilya nito. Makapag-ugnayan lamang sa opisina ng pamilya ng doktor. Binasa niya ang nakasulat doon bago siya tumingin kay Pogi. Yan pala, insan. May numero naman pala. Tawagan na agad natin para makuha na natin ang 10 milyon. Tumayo siya at pinamewangan ang pinsan niya. Anong makuha ka dyan, kuya? Pagkakakitaan pa natin itong si Pogi. Grabe kayo. Tinulungan ko siya na bukal sa puso ko at hindi ko alam na mayaman pala ang pamilya niya. Mahalaga, nakatulong tayo. Huwag tayong abusado. At isa pa, magkaibigan na kami kaya kahit walang pabuya ang mahalaga, makabalik na siya sa kanila. Insa naman hindi na mabiro. Siyempre, alam ko namang hindi natin tatanggapin yun, no? Napapakamot pa sa ulo nito ang pinsan niya. Tahimik lang sa Stanley habang nakikinig ito sa kanila. Tawagan na lang natin ang opisina ng pamilya niyang kaibigan mo, Eunice, para makabalik na yan. Napatingin sila kay Miguel nang sumabat ito. Inilabas pa nito ang sariling cellphone upang ito na mismo ang tumawag sa numero ng opisina ng pamilya ni Stanley. Sinadyang pagdiinan pa talaga nito ang salitang kaibigan mo na para bang idinidikdik dito kay Stanley na magkaibigan lamang sila. Napatiimbagang tuloy si Stanley dahil sa pagpaparinig ni Miguel. Ako nang tatawag. Makikilala naman siguro nila ako kung akong tatawag.
Naiinis na sabi ni Stanley bago nito hiniram sa kanya ang cellphone ng kanyang pinsan. Nahalata naman ang tsuhin niya na nagkakainitan ang dalawang binata dahil kay Eunice. Miguel, ano pa bang ginagawa mo rito? Baka hinahanap ka na ng asawa at anak mo. Puna ng tsuhin niya kay Miguel. Dahil noon pa man, hindi na talaga gusto ng tsuhin niya si Miguel para sa kanya. Nais ko lang samahan si Eunice. Narito naman kami ni Ivan, kaya kami na ang bahala sa dalawang ito. Ikaw, umuwi ka na. Pagtaboy ng tsuhin niya kay Miguel. Napahiya naman ito at walang nagawa kundi ang umuwi na. Ngunit bago ito umuwi, hinawakan pa nito ang kamay niya. Ikinagulat nga niya iyon kaya napatingin agad siya kay Miguel. Mag-iingat ka, Eunice, kung sasama ka dyan sa lalaking iyan. Tiningnan nito ng masama sa Stanley. Agad namang pinaghiwalay na Stanley ang kamay niya at ang kamay ni Miguel. Hindi iyon inaasahan ni Miguel kaya nabitawan nito ang kamay niya. Sa'yo nga yata dapat mag-ingat si Eunice, pare. Umuwi ka na sa asawa mo. Baka kanina ka pa iniintay. May pangasar sa tono ng boses ni Stanley habang ito na ang may hawak sa kamay niya. Isang maangas na tinginan pa ang namagitna sa dalawa bago lumabas si Miguel. Tommy, may asawa na at anak, pumuporma pa. Inis na sambit ni Stanley bago siya nito tiningnan ng masama. Oh, bakit ganyan ka makatingin? Hindi naman ako humawak sa kamay niya eh. Depensa niya, kahit hindi rin niya maintindihan kung bakit kailangan niya pang ipaliwanag iyon kay Stanley. Magkaibigan lang sila, di ba? Bumuntong hininga lang ito bago nito itunuloy ang pagdial sa numero ng opisina ng pamilya nito. Naka-loudspeaker ang cellphone upang marinig iyon. 3 pag-ring pa lang sa kabilang linya ay sinagot na agad iyon ng isang babae. Hello, good afternoon. Scott Residence. How may I help you? Tanong na isang babae. Do you have FaceTime? Sagot na Stanley na ipinagtaka ni Eunice. FaceTime daw? Ano yun? Pardon? Tila hindi rin ito naunawaan ng babae sa kabilang linya. I think, I am Stanley Scott. Gusto ko makausap ang parents ko via FaceTime. Sir Stanley? Bulalas ng babae sa kabilang linya nang mabusesan na nito ang binata. Yes. Wala pang isang segundo nang tumawag ang babae sa kabilang linya via video call. Sinagot iyon ni Stanley. Halos lumabas ang eyeballs ng babae sa kabilang linya nang makita si Stanley. Oh my God! Si Sir Stanley, buhay! Sigaw ng babae sa kabilang linya bago ito tumakbo. Naging magulo ng konti ang linya ng mga ito dahil sa pagtakbo ng babaeng naka-uniforme. Madam! Madam, si Sir Stanley, madam! Narinig nilang tawag ng babae habang tumatakbo ito. Nakikita lang nila ang sahig na tinatakbuhan nito. Tumingin si Stanley sa kanya dahil seryoso siyang nakatingin sa cellphone. Inakbayan siya nito kaya tiningnan niya ito nang may pagtatanong ang mga mata. Ang seryoso mo kasi. Pasimple niyang tinanggal ang pagkakaakbay nito sa kanya dahil baka mapansin iyon ng tsuhin niya at mapagalitan pa sila. Medyo strito kasi ang tsuhin niya. Maya-maya pa ay narinig nilang nagkakagulo sa kabilang linya. Madam! Si Sir Stanley! Buhay! Sigaw ng babae. Ano ka mo? Heto madam, tumawag ho siya. Yun ang narinig nila na Stanley na tunog mula sa kabilang linya. Maya-maya pa, isang may edad na babae ang naroon sa kabilang linya. Nalaki rin ang mga mata nito nang makita si Stanley. Stanley? Diyos ko anak! Ano ko, buhay ka? Napahagulo agad ang ginang sa kabilang linya nang makita nito si Stanley sa video call. Nasaan ka anak? Where are you? Where have you been anak? Napansin niyang namula ng kote ang mga mata ni Stanley. Marahil naramdaman nito ang pangungulila ng mommy nito. Itatext ko na lang po sa inyo location. Sunduin niyo po ako dito. Oh God! Oh God! Oo anak! Pupunta agad kami dyan ng papa mo. I will call him right away. I can't believe this is happening. Oh, thank you, Lord Jesus. Salamat po, Ama. Lalong humagulol sa tuwa ang ginang habang nagyayakap pa ng mga tao sa likod nito. Mga katulong iyon ng mansyon na nakikisilip sa video call. Tuwang-tuwa mga ito nang makita ang gwapong amo na buhay na buhay. Salamat po. Hihintayin ko po kayo dito. Magalang na sabi ni Stanley.
I-text mo agad sa amin anak ang location nyo. San ba yan anak? Iti-text ko na lang po. O sige anak, pupunta na kami dyan ngayon din. Ngayon din agad anak. Diyos ko, buhay ang anak ko. Buhay si Stanley. Hindi napansin ni Eunice na nag-iiyakan na rin sila ng tiyuhin niya at ng pinsan niya dahil sa napapanood nilang reaksyon ng mommy ni Stanley. Napatingin tuloy si Stanley sa kanilang tatlo. Kitang-kita nito na umiiyak sila sa tuwa para dito. Nang matapos ang video call ay tinext agad ni Stanley ang address ng bahay ng tiyuhin niya. Nagpunas ng mga mata si Eunice dahil hilam sa luha ang mga iwan. Masayang-masaya siya dahil napakasaya ng mommy ni Stanley. Natuwa siya dahil naramdaman niya ang kaligayahan ng mommy ni Stanley. Mga iyakin pala kayo? Biro ni Stanley sa kanya bago nito pinunasan ang luha sa kanyang pisngi. Tayo ko pang nakapanood ng MMK. Napapaiyak na sabi ng pinsan niya. Nakakatuwa iho, mukhang mahal na mahal ka ng mommy mo. Tama ko diba? May mga taong nangungulila sa'yo. Isa na doon ang mama mo. Halatang miss na miss ka niya. Masaya ako para sa'yo, Pogi. Salamat sa'yo, Eunice. Dahil sa'yo makakasama ko pa rin sila kahit hindi ko man sila maalala sa ngayon. Isang may pagpapasalamat ng ngiti ang ibinigay ni Stanley sa kanya bago siya nito niyakap. Napaubo ang tiyuhin niya kaya naman napahiwalay tuloy sila sa pagyakap sa isa't isa. Susunduin ka na dito ng magulang mo. Ikaw naman, Ivan, ihatid mo na itong si Eunice sa kabilang Tiyo, sasamahan ko si Pogi sa Maynila. Ha? Bakit naman? Magkasintahan na ba kayo? Umiling siya. Naku, hindi po. Magkaibigan lang po kami, Tiyo. Kaso ho, may amnesia po siya eh. Wala siyang maalala tungkol sa nakaraan niya. Ako pa lang ho ang maaari niyang mapagkatiwalaan. Kunot noong napaisip ang kanyang tiyuhin. Saglit lang naman po ako doon. Saglit ko lang pong hihiramin si Eunice. Pangako po, hindi ko siya pababayaan sa Maynila. Singit naman ni Stanley sa usapan nila upang kumbinsihin ang tiyuhin niya. Siguraduhin mo lang na ibabalik mo ng buo itong pamangkin ko. Kapag pinakialaman mo iyan, dapat mo iyang pakasalan. Maliwanag ba? Napalunok tuloy si Eunice sa sinabi ng tiyuhin niya. Tiyo naman, ano ho bang iniisip niyo? Magkaibigan lang ho kami. Sige po, pangako po yan. Naputol ang pagsasalita niya na magsalita si Stanley at buong tapang itong nangako sa tiyuhin niya. Tumangutang ulang ang tiyuhin niya. Ako na ang tumatayong magulang ng batang iyan, kaya kapag pinakialaman mo ang pamangkin ko, panagutan mo. O siya, sige na. Nasa wastong edad na naman na kayo at alam niyo na ang mali at tama. Hiyang-hiya siya sa mga sinasabi ng tiyuhin niya. Tiyo naman, hindi ko naman nobyo itong si Pogi. At hindi naman kami magtatanan. Ganun na rin yun. Sagot ng tiyuhin niya na mas lalong ikinapula ng pisngi niya. Tay, nandyan ho ang mga kamag-anak ni Pogi. Nagmamadali ang pinsan niya nang pumasok ito sa loob ng bahay. Napatayo tuloy sila ng sabay-sabay ng kanyang tiyuhin at ni Pogi nang marinig ang sinabi ni Ivan. Huminga ng malalim si Pogi bago nito hinawakan ng kanyang kamay at pinisil iyon. Tinignan ni Eunice ang kanilang mga kamay bago siya tumingin kay Pogi. Nakita niya ang kabado nitong ekspresyon sa muka kaya naman naisip niyang kumukuha lang ito ng lakas mula sa kamay niya. Humanga din siya ng malalim bago ito sinabihan ng isang pampalakas loob na salita. Relax ka lang, Pogi. Panigurado, simula ngayon magiging okay ka na kapag sunundo ka na nila. Napalunok ito bago tumingin sa kanya ng seryoso. Basta samahan mo ko ha. Tumango lang siya dahil pinapasok na ng kanyang pinsan ang mga bisita nila. Isang may edad na babae ngunit mapustura pa rin ang unang pumasok sa loob ng bahay. Diretso agad ang paningin nito kay Stanley pagkapasok pa lang nito. Natatandaan ni Eunice na ito ang mommy ni Stanley na kausap nila kanina. 2 oras pa lang ang nakakaraan. Nanginginig ang mga mata at mga bibig nito nang mapatingin kay Stanley. Mabilis na bumuhos ang masagana nitong luha. Habang hindi ito makapaniwala na buhay ang anak nito. Oh, Diyos ko, Stanley, anak. Buhay ka nga. Patakbo itong yumakap kay Stanley habang walang sawa itong nagpapasalamat sa Diyos. Napabitaw siya kay Stanley upang yakapin rin ito ang mommy nito.
Nakita niyang namula ang mga mata ni Stanley at dahan-dahan din itong yumakap sa ginang. Hindi man ito siguro naaalala ang ginang, ay marahil nararamdaman naman ito ang lukso ng dugo. Napayuko si Eunice dahil naluluhan na rin siya sa tabong iyon ng mag-ina. Alam niyang hindi biro ang pinagdaraanan ng pamilya ni Stanley sa pagkawala nito. Mababaw lang ang kanyang luha katulad ng tiyuhin at pinsan niya na tahimik lang na naiiyak sa gilid habang nakatingin sa mag-ina. Salamat sa Diyos, anak. Hindi ako makapaniwala. Salamat, anak, at bumalik ka na sa amin. Salamat. Patuloy sa pag-iyak ang ginang na sumunod na pumasok naman ang isang gwapo ngunit may edad na rin na lalaki. Ito panigurado ang daddy ni Stanley. Kamukhang kamukha kasi ito ni Pogi. Para niyang nakita si Pogi na tumanda ng ilang taon ngunit makisig at gwapong-gwapo pa rin. Katulad ng mommy ni Stanley ay agad na napaluha ang daddy nito pagkakita sa anak nito. Oh God! Patakbo rin itong lumapit kay Stanley upang makiyakap ng mahigpit sa mag-ina nito. Anak! Oh, it's you, anak! Thank God! Tinignan pa nito ang mukha ni Stanley na hindi makapaniwalang buhay na buhay pa rin ang anak nito. Tahimik lang si Stanley habang tumutulo pa rin ang luha nito. Mahigpit rin itong niyakap ang mga magulang kahit hindi pa ito nakakaalala. Pinunasan ni Eunice ang kanyang pisngi dahil basang-basa na rin ang luha ang mukha niya. Naas niya tuloy sabihin sa kanyang sarili na tama lang ang ginawa niyang pagtulong kay Pogi dahil may mga taong nagmamahal at umaasa na mabubuhay pa ito. Dude! Sunod-sunod naman na pumasok ang 4 na nagagwapuhang mga lalaki. Sino kaya mga ito? Mga kapatid ba ito ni Stanley? O di kay mga pinsan? O mga kaibigan? Pare-parehong gwapo ang 4 na lalaking ito. Pagkatapos yumakap na mag-asawa kay Stanley, ang sumunod naman na yumakap dito ay ang 4 na lalaking nagagwapuhan. Tay, di ba mga Davis sa mga yan? Narinig yung bulong ng pinsan niya sa kanilang tiyuhin. Tinignan niya ang pinsan niya at sanan niya sa nito na huwag maingay dahil malakas ang boses nito kahit bumubulong pa. I thought your dad, me, it's Stanley. I'm so happy to see you. Mukhang malalim ang pagsasamahan ng mga ito dahil sa higpit rin ng yakap ng 4 na lalaki kay Stanley. What happened to you, Stanley? Why didn't you call us right away? Nagtataka naman ang mga ito dahil parang hindi nakakakilala si Stanley. Ang dami na kasi agad tinanong ng 4 na pogi kay Stanley kaya hindi makasagot si Stanley sa sunod-sunod na tanong ng mga ito. Mga sir, teka lang ho, nakalimutan ko hong sabihin sa inyong may amnesia ho siya. Sumingit siya sa usapan ng mga ito. Napatingin tuloy sa kanyang 4 na gwapong lalaki kaya napalunok siya. Nakakataranta naman ang kagwapuhan ng mga ito. Siguro mga kapatid ito ni Stanley dahil ka-level ng kagwapuhan ni Stanley ang mga itsura ng mga ito. Walang tapon, lahat gwapings. What? Amnesia? Tanong ng isang gwapo. Ano, iha? May amnesia ang anak ko? Lumapit ang mommy ni Stanley sa kanya. Naamoy niya agad ang mamahaling perfume nito na masarap sa kanyang pang-amoy. Nahiya siyang tumango sa ginang. She saw me at the edge of the sea, unconscious. Since then, she took care of me in her house. Hindi ko kayo naalalang lahat. Wala akong maalala sa nakaraan ko. Napatingin naman ang lahat kay Stanley dahil ito na ang nagpaliwanag. Napatakip naman sa bibig nito ang ginang. Oh my God! Ibig sabihin anak, hindi mo kami naaalala? Nangihinang tanong ng mommy ni Stanley. Tumango si Stanley. Opo, pero nararamdaman ko naman po na kayo mga magulang ko. Magalang na sagot nito. Dude, kailan ka pa naging magalang? May amnesia ka nga talaga. Sabi ng isang gwapo ngunit mukhang makulit na lalaki. Sita naman na isang lalaki sa makulit na lalaking iyon bago ito binigyan ng warning look. My poor son. I'm so sorry to hear that. Napaiyak na naman tuloy ang ginang kaya niyakap ito ng daddy ni Stanley. Don't worry. Marami namang therapy and new technology para sa mga taong may amnesia. I'll do everything para bumalik ang alaala ng anak natin. Sa tingin ko, na-trauma lang siya sa nangyari sa kanya kaya nawala pansamantala ang memorya niya. Pagpapakalma nito sa ginang na para bang siguradong sigurado ito na mapapagaling nito si Stanley.
Siguro doktor din ang tatay ni Stanley? Nagpakilala naman kay Stanley ang apat na gwapong lalaki. Mga kaibigang matalik pala ito ni Stanley. Si Ricky, Lance, Chris and Ace. Yun daw ang mga pangalan ng mga ito. Nagpakilala ito na matalik na kaibigan ni Stanley. Iya, maraming salamat sa pagsagip mo sa anak ko. Hindi mo mapapantayan ang pasasalamat na nararamdaman ko dahil sa kabutihan mo. Maraming salamat, Iha. Ikaw ang anghel na nagbalik sa amin sa anak namin. Nagulat si Eunice nang yakapin siya na mahigpit ng mommy ni Stanley habang umiiyak ito sa sobrang pasasalamat sa kanya. Naikwento na kasi nila ang buong pangyayari at ang sitwasyon sa kabilang isla kaya hindi agad sila nakatawid upang humingi ng tulong. Walang anuman po. Bukal po sa loob kong tulungan si Pogi. Si Stanley. Kahit natakot rin po ako nung una dahil mag-isa lang ako sa kabilang isla pero mabuti na lang at mabait naman po yung anak niyo. At gwapo pa. Naisa na niya idagdag iyon ngunit mabuti na lang at napigilan niya pa ang kanyang sarili. Nagpapasalamat din ang mga kaibigan ni Stanley sa tiyahin at pinsan niya sa mga oras na iyon. Thank you, Iha. Hindi mo alam kung gaano kalaking bagay ang nagawa mo para sa pamilya namin. Pasasalamat naman sa kanya ng daddy ni Stanley. Walang anuman ho, sir. Kahit kanino ho mangyari iyon ay gagawin ko pa rin naman po iyon. Ano palang pangalan mo, Iha? Tanong sa kanya ng mommy ni Stanley. Ako po si Eunice. Eunice Veliaga. Ako naman si Samantha. Ito naman ang asawa kong si Stanley. Pareho sila ng pangalan ng anak namin. Ngumiti ang mommy at daddy ni Stanley. Pagkatapos ay nakipagkamay sa kanya at nagpasalamat ng gusto. Muling pinuntahan nito sa Stanley habang kausap ang mga kaibigan nito. Nagpasalamat din ng todo ang magulang ni Stanley sa tiyuhin at pinsan niya. Ay, salamat sa iyo ha. Lumapit sa kanya isang lalaking nagngangalang Ricky. Ayos lang ho iyon. Naihiyang sagot niya. I'm Ricky, by the way. Best friend ako ni Stanley. Salamat dahil inalagaan mo siya. Tumingin si Eunice sa kamay nito dahil tila naas nito makipag-shake hands din sa kanya. Nag-alangan pa siyang tagapin ang kamay nito ngunit nakipagkamay na din siya dahil baka isipin pa nitong apektado siya. Ako naman po si Eunice. Eunice! Napalingon naman sila kay Stanley na bila nitong tawagin ang kanyang pangalan. Eksakto pa namang magkahawak ang kamay nilang dalawa ni Ricky. Agad siyang napabitaw kay Ricky dahil sa pagkakasimangot ni Pogi sa kanya. Nataranta siya dahil kahit wala naman silang relasyon ay parang nakonsensya siya sa pakikipagkamay niya sa ibang lalaki. Diyos ko, Pogi. Wala naman tayong label pero bakit ganyan ka makareact? Kamayan lang naman, no? Nais niya sana sabihin iyon kay Pogi ngunit sinarili na lamang niya. Tumaas naman ang sulok ng labi ni Ricky dahil napansin agad nito ang naging reaksyon ni Stanley. Lalo na nang lumapit si Stanley sa kanya at hinawakan ng kanyang kamay sa harap ng mga ito. Ang lakas tuloy ng tibok ng kanyang puso dahil ang higpit ng pagkakahawak ni Stanley sa kamay niya. Isasama ko po si Eunice sa bahay natin. Ayos lang po ba? Sa kanya pa lang kasi napapalagay ang loob ko sa ngayon. Magalang na tanong nito sa mommy at daddy nito. Nagkatingin na naman ang mag-asawa dahil sa inakto ni Stanley. Oo naman anak. Walang problema kahit sa bahay na natin siya manirahan habang buhay. Walang problema. Baby? Pigil naman ng daddy ni Stanley sa mommy nito dahil napapasobra ang mga sinasabi ng ginang. Baby daw? O baka kahit matanda na pala mga ito ay baby pa rin ang tawagan sa isa't isa? Sure son, isama mo si Eunice sa atin kung yan ang makapagpapanatag sa iyo. Sagot ng daddy ni Stanley. I can't believe this. Ang tanig talaga ni Stanley sa chicks. Tinakpan ni Lance ang bibig ni Chris bago pa man ito makapagsalita ng iba. Nagbigay ng tulong si Mrs. Scott sa tiyuhin at pinsan niya ngunit tinanggihan iyon ng mga tiyuhin niya. Naku, wag na ho. Masaya na ho kami dahil nakabalik na sa inyong anak niyo. Wala naman ho kaming nagawa kundi si Eunice lang po talaga ang tumulong dito kay Pogi. Mag-iingat na lang po kayo sa biyahe pabalik sa Maynila. Sigurado po kayo? Konting tulong lang po naman ito. Wag na po madam. Ayos lang naman ho kami at may mga negosyo naman po kami dito ni tatay. Sabi naman ng pinsan niya. Napakabuti niyo naman. Lalo ko kayo gustong tulungan.
Naku, huwag na ho. Hindi po namin matatanggap iyan. Basta sana, ingatan niyo lang ho ang pamangkin ko habang nasa Maynila siya. Makakasigurado po kayo, Tay. Aalagaan ko ang batang ito habang nandoon siya sa amin. Nakangiting sagot ng mommy ni Stanley sa tiyuhin niya.